Good evening. So, simpleng stat tayo dito sa Python. So, puwedeng-puwede dito. So, lahat ng computation, andito na lahat, eh, okey? So, simple lang muna measures of ano tayo, central tendency. So, again, same dataset as previously loaded on my videos. So, we'll print tayo ng average salary nung dataset, which is ito. So, very obvious naman. Ano, kapag sinabi mong mean, average siya. Pero, let's try na i-print natin 'to para maganda yung result, para hindi lumalabas yung np.float kasi decimal yung lumalabas, okey? Print lang natin. So, ibig sabihin lang niyan yung mean salary nung dataset natin, lahat ng employee is 54,469,414. So, 'pag sinabi mo namang median, kopyahin ko na lang 'to. 'Pag sinabi mo namang median, yun yung gitnang value. 'Pag i-a-arrange mo siya from lowest to highest, so hanapin natin yung pinakagitnang value. So makakita tayo ng gitnang value niya is 51,213. So anong ibig sabihin kapag yung 51,000 na median is mas mababa doon sa actual mean, okey? So kung sisilipin mo siya sa graph, yung distribution ng data mo is slightly right skewed. So, ano ibig sabihin nung slightly right skewed? Kung ipapakita ko sa inyo 'tong graph na 'to, ano, so ito ay sample ng slightly na nakaano siya, na naka-right skewed yung ano, yung data. So, yun yung sample. 'Pag sinabi mo namang mode, ito copy paste lang naman 'to. Ano yung pinaka-frequent na value? So, again salary pa rin kasi yun yung mode hindi lang siya typical para sa isang number, puwede din siya sa ano, sa mga string or text. Pero tingnan natin dun sa salary, bale dalawa yung common dun sa dataset, isang 30,074 at saka itong 32,240. Again, kung interested ka lang dun sa unang ano, sa unang data, so puwede mo siyang i-select, okey? So index 0 kasi siya, tapos ito index 0. Pero based dun sa mode, dalawa yung dataset. Dalawa yung, pinaka-frequent. So, how about standard deviation? Yung standard deviation, nagme-measure lang siya kung gaano ka-spread yung data mo. So, for example, ito naman halos similar na naman 'to lahat, eh. Then ang babaguhin mo na lang naman is yung specific function. So, halimbawa standard deviation. So, ano ibig sabihin nung 16,880? So, ibig sabihin niyan on average, ano, 16,880 around the mean. Ibig sabihin meron tayong substantial spread in pay levels. So, puwede mo 'tong lagyan ng ano siya, ng delta degree of freedom. So, 'pag sinabi mong 0, ito yung by default. So, ito ay all data, mapapansin niyo naiiba yung sagot. Then kung gagawin mo siyang 1, so for example, ipi-print ko 'tong salary DDOF 0, 1, I mean. Then ito halimbawa ay 0. So magkaiba lang. Yung 0, all data 'yan. 'Pag sinabi mong, 1, ito yung tinatawag na ano, na sample na standard deviation. We only estimate from a specific subset. Then of course meron din tayong percentile pero kinukuha siya sa NumPy library. So ganito yung command. So may salary, then pili ka kung ano yung mga percentile. So for example, 25th, 50 and 100. Then siguro i-print na lang natin. Okay, so ipi-print natin yung percentile. So may error lang tayo dito, percentile. So ito yung data, then meron tayong salary. Ito. Naputol siya dito. Okay.
then ayusin lang natin. So, does not match pa rin. So, sobra ako. So, ito yung percentile, incomplete input. So, isa pa. Sorry. Okay. So, ibig sabihin, ang ika-25th percentile natin, ano, 41,803, 25% nung data natin is earning 41%, 883, less than or equal to 41,883. Then yung gitna natin kung makikita niyo 51,213, 50% equivalent din siya dun sa sa median nito, 51,213. So kasi gitna nga eh. Then 75th percentile, ibig sabihin is meron tayong 99, tawag dito? Ito pala ika-100, sorry, hindi pala siya 75th. So gagawa pa ako ng 75th, then sabihin ko 100. So puwedeng mag-include din ako ng zero. Yung zero, yun yung pinakamaliit na salary na nakita dun sa dun sa column nung salary. Ito yung 75%, ibig sabihin 75% nung data ko is less than or equal to 65,950. Then yung pinakamalaking salary nakita natin, ika-100 nga eh, is 99,464. Equivalent din siya sa kung familiar kayo sa min and max. So for example, data, salary, dot, max. Sabihin maximum value na makikita ko sa salary. So ito siya 99546. So same nung 100 percentile. Then yung min, edi yung pinakamaliit nga na value, ito siya, 2533, then 25333. So same. Okay? So correlation. So ano yung ibig sabihin ng correlation? Gaano ka may kinalaman ba yung isang variable dun sa isa? So may mga possible values diyan, merong strong positive correlation, merong negative correlation. So may mga ganun siya. Pero pwede siyang i-measure through number. So for example, meron akong data, salary, then COR. Kung di ako nagkakamali, Pearson R yung ginagamit na method by default. So siyempre meron tayong correlation ng years of experience. For example, ano yung correlation nung salary dun sa years of experience? May kinalaman ba na yung paglaki ng sweldo mo dun sa years of experience? Dun sa data natin, positive siya, pero ang liit lang na value. So based dun sa data alone, pwede nating sabihin na walang kinalaman yung years of experience kung ano yung magiging salary mo. Ito'y base lang dun sa data. So in terms naman ng skewness and kurtosis. So papaano siya ginagawa? So kung mapapansin niyo sa taas, nag-import tayo ng SciPy, then gagamitin natin yung stats functionality niya kasi dun lang siya available. Okay? So stats dot, sabihin ko skew, then same, kailangan kasi natin ng numbers. So meron tayong stats, then ipiprint ko lang yung lagi natin ipiprint na ngayon. So ipiprint ko yung magiging sagot niya. So ano ibig sabihin ng ganito? 'Pag nakakita ka ng 0.48, ang ibig sabihin lang niyan, gaya nung pinakita ko kanina, siya ay positive skew na meron tayong right tail of high value. So for example, kung papakita ko ulit yung graph, ito saktong-sakto 'to, talagang ginawa ko siya for this. Ang skewness niya is 48.48. Then kung makikita niyo may right tail of high volumes dito siya sa side. So ano naman yung sinasabi na na kurtosis? So meron pa isa. So print stats dot kurtosis data, then same din naman. So same din ng same din ng salary. O yan. So negative 6.09. So ano yung ibig sabihin ng negative -0? Ito medyo close siya diyan, 0.6.
So, ibig sabihin nagfa-flatten siya. So, negative kurtosis nagpapakita siya ng shows both distribution pero much flatter and lighter tailed than the normal distribution. Ano, kakaunti dito yung ano, fewer outliers kung titingnan ko yung ito platycortic parang parang ano siya, flat sa ibabaw. Then meron din tayo na sorry, meron din tayong kino-compute na wait lang, burahin ko muna, na Z-score. So, kung natatandaan niyo pa yung Z-score, this time gagawa ako dito ng ano, gagawa ako ng panibagong column. So, ganito ang gagawin mo 'pag gagawa ka ng panibagong column. So, yung stats natin is lalagyan ko siya ng Z-score, data nung salary. Then, papakita natin yung both column nung salary at yung newly created na Z-score. So, medyo ganito yung mangyayari diyan. So, Z-score, Z-score, okey? 'Yan, ito yung salary. For example, sum for 34,000. Ang Z-score ko is -1.2. So, ano ibig sabihin nung -1.2? Ano, kung may Z-score ka na -1.2, ang ibig sabihin lang niyan yung salary na 34,051 is 1.2 standard deviation below the mean. So, kung makakakita ka naman ng 63,542, yung salary na ito is about half a standard deviation above the mean. So, yun yung sinasabi nung Z-score. Gaano kalaki yung standard deviation mo above or below dun sa mean. Then meron din tayong sample t-test. So, medyo complicated na yung mga ano na 'to. So, dalawa yung kailangan kong variable kasi dalawa yung binabalik niya. So, for example, ang stats ko ay t-test, then gawin ko lang one sample yung t-test. Then data, i-data tayo and salary pa rin. Then hahanap tayo ng population mean. So, iko-compare lang natin siya malayo o malapit ba siya dun sa population mean kasi one sample t-test lang ito. Tinitingnan lang natin mas mataas ba siya dun sa ano, sa average, ano, taas ba o dun sa baba. Then ipi-print natin parehas yung value, yung T1 at saka yung P1. So, ang magiging sagot natin is dalawa. So, isang 5.92 tapos yung isa yung p-value. Usually ang p-value is mini-measure mo sa threshold ng greater than 0.05 tsaka less than 0.005, okey? 'Pag less than ka ng 0.05, ano ibig ko sabihin yung sige ipakita ko na lang, p-value. So, kapag less than ka ng 0.005, meron tayong sinasabing significant difference. Okey, kung natatandaan niyo ang mean natin is around kung kukumpitin ko yung mean nung salary is around 54,469.414. So, anong ibig sabihin lang nung p-value natin na 'to, ito ano to the -9. So, ibig sabihin less than siya ng 0.05, mas maliit talaga siya 0.05. So, merong significant difference yung mini-measure natin na mean na 50,000 dun sa actual na mean, which is 54,699. So, malaki yung difference niya. Pero kung halimbawa, sasaktuhin ko 'to, yung population mean na mini-measure talaga natin is halimbawa yung actual mean. So, ano yung magiging result? Ayan, 0. Ibig sabihin tapos ito greater than 0.05. Kapag greater than, sasabihin no statistical difference. Kasi kung makikita mo greater than so lagay ko na lang dito. So, p-value is greater than 0.05, the other way around nung isa, ano. So, ibig sabihin insignificant difference, which is wala namang talagang pagkakaiba 'to. So, same nga, eh. Okey, yan yung one sample t-test.
Pag naman sinabi mong two sample t-test, so iko-compare natin yung two groups. Alam ko may mga assumption pa na kailangan mo dito sa ano bago ka mag-t-test, pero i-try lang natin na ano, na i-sample agad. So ang pipiliin ko muna yung data, ito ay department. So again, nagfi-filter tayo dito. Then ito ay finance, so finance lang muna. So titingnan natin, meron bang difference yung salary nung mga taga-finance department doon sa, for example, doon sa admin. So mabilisan na lang, kopyahin na natin 'to. So ito ay same department pa rin, pero ang gagawin ko dito is ito ay administration. Kung titingnan mo siya, ayan oh. So ito ay administration, then meron ako dito na salary. So gano'n din, may t-value tapos may p-value equals stats.t test. Independent test yung gagawin natin ano. So fin admin. So i-set na natin by default equals ng variance natin is gagawin ko lang siyang false. So ano yung magiging result nito? Siyempre ipi-print ko muna. Print T2 P2 then execute. Ayan. So ibig sabihin kung iko-compare mo yung two group at saka yung finance and admin, so medyo malaki yung t-value niya, ano, tapos yung p-value niya, ano, kung iko-compare mo yung dalawa, so there is significant difference. Kasi kung mapapansin niyo yung dataset, mas malaki yung salary nung finance over dun sa mga taga-admin. Again, ang p-value ko is less than 0.05. There is significant difference among dun sa finance at saka dun sa salary. Okay? So one-way ANOVA. So papaano ginagawa 'tong one-way ANOVA? So medyo masalimuot ito. So ang una kong gagawin is kailangan ko munang i-group. Igo-group ko muna siya. Then mangangailangan na ako dito ng for loop. So data, for example, magde-define ako ng temporary variable GRP in data din. So more on group by. So meron akong ile-lecture na exclusive for group by. So dito gagamit na ako ng for loop. Ang gagawin ko dito is for blank lang muna underscore ano GRP. So pabalik tayo, ito ay GRP nung salary, then kukunin ko yung mga specific values. So ang ginagawa natin, nagfo-for loop tayo, group by ko lahat ng department. So gusto ko kasing malaman, ano, each department ba ay merong difference ng sweldo. So titingnan lang natin. So again, titingin pa rin tayo dun sa ano, dun sa p-value. Kung papaano inaano ang one-way ANOVA dito sa ano, sa Python. So kailangan ko ng F, then yung P ANOVA. Ito variable lang 'to ano. So stats.f, then one way. Then yung makukuha kong data dun sa group. So yung kailangan may asterisk ko dito. Ano, based na rin dun sa manual. So ano yung magiging result nito? By the way, hindi ko pa pala pini-print. So print F, then P ANOVA. P value yun, yung letter P. Okay, so 95 and ano. So again, less than 0.05. So masasabi natin na for salary of each department, merong ano, may significant difference yung pay. Then meron din tayong test of independence, chi-square. So dito sa Python kailangang i-cross tab mo muna kapag gumagawa ka ng ano ng chi-square, yung kasi yung requirement. So madali lang naman gumawa diyan, halimbawa cross tab, data. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng cross tab. Ito ay department, then data,
titingnan natin yung job title. So ite-test natin yung independence nung job title dun sa department. So ano yung magiging result? Papakita ko muna sa inyo kung ano yung crosstab. Yan, binibilang lang natin. In terms ng administration, meron 33 na administrative assistants, then merong 20 clerks. In terms ng accountant, matatagpuan mo siya sa finance, 21. So yan yung crosstab, yan yung requirement bago ka mag chi-square. Then chi-2, 4 yung binabalik niya, pero ang gagamitin ko lang is yung dalawa. So stats dot chi-square, then contingency, yung term nung crosstab. Then print chi-square 2, yung p-value ng chi-square. Okay? So ano yung magiging result niya? Kung tama yung pagiging code natin, ayan, 2,000 at saka 0. Okay? So ibig sabihin nung 0, highly significant departure from independence. So ano yung ibig sabihin lang ng result natin? Sinasabi lang ng result na yung job titles na makikita mo are linked to each department with P equals to 0. Parang sinabi mo na yung accountants are in finance, meron siyang association. Yung job title mo, meron siyang association dun sa department kung saan ka nagbe-belong. Then meron din tayong entropy. Ito yung mga common lang napaka-useful. So tingnan natin yung entropy. Ang entropy naman mini-measure niya yung kung kung evenly balanced ba yung distribution. Pwede mo siyang gamitin diyan. So department, then bibilangin mo muna siyempre value counts. Sige, pakita ko muna sa inyo kung anong lalabas dito sa value counts na 'yan. So binibilang lang natin, HR 111, 107, 107, 88, 87. Yan yung actual value. Pero ang entropy, mas maganda kasi kung naka-normalize yung value. So ano lang ibig sabihin niyan? Naka-percentage base. Oops, wait lang. Normalize. Walang letter D. So ano ibig sabihin lang niyan? Yung HR ko around 22%, 21%, yung IT, yung facilities 21.4%, yung parang siya distribution. Then yung entropy titingnan natin kung, anong tawag dito, kung equally yung 5 equal na department natin is parang sinasabi natin na balanse ba yung magiging headcount. So for example, entropy, stats.entropy, then yung probs, tapos base 2. So logarithm ako na gagamit ako ng base 2. Then ipi-print ko yung ENT. So print ko lang yung ENT. So 2.31. So anong ibig sabihin niyan? Sige, magsusulat ako. So ano lang yung ibig sabihin ng logarithm na N2. So kung sosolbin mo ang logarithm na N2, so medyo malapit siya sa 2 point something din. So kung ita-try niyong i-solve, halimbawa is meron akong logarithm na 2 tapos ay 5. So kung sosolbin niyo siya, so try ko nga i-calculator dito sa side. So logarithm to 5. Okay, so ito yung calculator, logarithm to 5. So tayo ay 2.32. So check ko lang kung nakikita niyo sa screen. So logarithm 2.32. So bakit 5? Ang base ko kay 2, ito yung 2, yung logarithm. Then yung 5 ko is yung 5 department. Kung ang result mo is malapit diyan, which is tayo is meron tayong 2.31, then yung logarithm ng 5 ko is merong 2.32.
masasabi ko napakakonti lang ng difference niya 'no. So, masasabi ko na kapag ganyan, with 5 equally sized group ng logarithm of 5 base ng 2 is 2.32, 2.32 yung ano, yung baseline natin. Yung tiny gap nung value nung departments are very nearly evenly balanced in headcount. So, masasabi ko na yung headcount per each department kung iko-compare ko yung 5 is well balanced. So, ganun lang kadali siya. Then, simpleng-simple, next na is yung linear regression. So, for example, LR, stats, ililinear regression natin yung salary against dun sa experience, sa years of experience. So, stats dot lin regress yung function. Then, meron tayong data na years of experience, dalawa yung kailangan niya. Then, data nung salary. So, ililinear regression natin 'to. Kita ko lang, So, ayan. So, putulin, puwede namang putulin 'yan. So, nandito sa baba, okey? So, 'yan, teka lang burahin ko 'to. 'Yan yung magiging LR. So, ano yung possible value niya? So, LR puwede mong kumpitin yung slope kasi ang linear regression ano, straight line. So, may slope of a line siya, then meron siyang intercept, may LR value, siyempre R square 'yan, Ano, more on linear regression on future ano, lecture. So, may R square siya na tinatawag. Okey, so 'pag ipi-print natin siya, wait lang meron tayong mali dito. Ang sabi niya, "Lingreg has no" ano daw? "Has no attribute" na value lang kasi meron tayo p-value. Oh, meron pa isa, "Has no attribute, LR." So, stat line, years of experience. So, try ko lang 'to, may slope tayo, may intercept, R value, sorry. So, may R value tayo. So, again, ang titingnan natin is yung p-value. So, again, ang basis natin is 0.05. Ano, meron tayong R square na 0. It indicates na ano, ano siya, napaka-weak. Tapos meron tayong p-value na ano, na 0.05. So, sinasabi niya statistically is walang kinalaman, hindi significant yung years of experience at yung salary mo. Puwede kang sumweldo ng malaki, ano, kahit yung years of experience mo is kakaunti lang siguro depende sa ano, sa qualification. Then ang pinaka-last, which is ma-encounter niyo 'to sa mga susunod na ano, sa mga susunod na lectures ko, gamit na gamit itong value counts 'pag magme-measure ka ng frequency. Ang maganda sa value count, binibilang na niya yung job title from descending order. So, may pinakamarami tayo recruiter, then kakaunti lang yung clerk natin. Okay, system admin 42, tapos 39, HR manager, so gano'n din. Okay. So, 'yan yung mga simple stats na puwede mong i-apply gamit yung Python. Kakaunti pa 'yan, hindi pa ito yung we are barely scratching the surface kasi ang dami pa talaga. Okay. So, thank you very much.